Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Halina at atin ang panoorin. Okay, bigyan natin ng unang round ng bibigay ng kanilang tindig para patunayan ng kanilang mga gagamiting batayan, Brad Danny, ano? Siyempre, ang mauuna ay ang affirmative side. Ang nasa affirmative ay sina Reverend June Matundan, si Vito Bosea at si Ruben Nepomuceno. Sige po, paunahin natin sila dahil ayon sa kanila, utos sa mga Kristiyano ang magigapo. Go ahead, please. Magandang gabi po sa ating lahat at nais po nating batiin ang mga nakikinig po sa ating programa dito. At ganun din po pagbati po sa Miracle House Foundation. At nais po namin personally, on my part, na ito po ay utos. At ang utos po yan ay dapat po may kalakip na pag-ibig sapagkat ito po ay nanggagaling sa ating pong Diyos na kung saan sa mga Kristiyano na kanyang pong mga anak o mananampalatayang sumusunod sa Kanya, ito po yung utos na dapat pong gampanan. Okay, sa tumututol, pwede kayong magbigay ng inyong mga paunang batayan. Sige po. Sige po, si Mr. Felipe. Ako po si Mr. Cariaga. Magandang gabi po sa inyong lahat at lahat na manonood sa Dating Daan. Alam po ninyo, tayo po naniniwala na mayroong kautusan sa banal na kasulatan tungkol sa ikapo. Alalahanin din natin na hindi ang lahat na nasa banal na kasulatan ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng kapanahunan. Kami naniniwala at ako'y naniniwalang lubos na mayroong utos para sa mga tao na nabuhay noong kapanahunan ni Moises, mayroon ding utos na ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga Kristiyano ngayon. Okay. And so, okay. Siguro kung meron kayong mailalatag ngayon ng mga batayan na talata sa kasulatan para patunayan po ang inyong stand, maaari siguro sa unang salpuang ito ibigay na po ninyo. Ibalik natin sa affirmative side. Well, nais po natin na banggitin ang mga salita ng Panginoon sa kanya pong banal na Biblia na kung saan ang kautusan na ito ay ina-address po sa mga mananampalataya sapagkat hindi po niya pwedeng utusan ang hindi po mananampalataya sa kanya. At kung tayo po'y mananampalataya sa kanya, wala po tayong dapat gawin kundi sundin ang kanya pong kagustuhan o kalooban sapagkat from the Old Testament down to the New Testament, malinaw po na ito po'y binabanggit, pinapaalala po sa mga kanya pong mga mananampalataya from Old Testament, which is mga Israelita, although we are not in a racial parallel with them, but ito po'y naglalarawan ang mga Israelita na mga mananampalataya na kung saan dapat po sumunod. From the Genesis 14:20, sinasabi po dito, sa ama ng mga ama, o tinatawag po natin si Abraham, sabi po, a blessed be God Most High, na kung saan ay patuloy na address po ni Abraham, who deliver your enemies into thy hand. Then Abram, na kung saan ay yan ang pong unang niyang pangalan, at ngunit ginawa ng Panginoon sapagkat Abraham, sapagkat siya po ay sumunod sa kalooban ng Lord God, which is all capital letter L-O-R-D, meaning to say Yahweh, yung tinatawag na ibigay po ang 10 o 10% kung ano man po ang sa palagay nilang nasa sa kanilang pagmay-ari, ito po'y lahat
based dun sa kanila pong either na possession o kung ano man po ay mga bagay na pagmamayari nila. At makikita po natin talaga na hindi ito basta utos lang na para magkabigatan po sa atin. Ang ika po ay we understand sapagkat ang lahat po ng bagay, working definition po natin, ang lahat po ng bagay ay the property or the possession or belongs to God. Heaven and earth belongs to God, and that is our working definition ngayon po gabi. Salamat po. Okay, buwelta natin sa mga tutol sa pag-iika po sa mga Kristiyano. Yung binasa po niya sa Genesis 14:20, ulitin ko lang po ang proposition. Ang proposition po kung utos po ba sa mga Kristiyano ang magbigay ng ikapo. Doon po ba sa binasa ninyo, inutusan po ba si Abraham na magbigay ng ikapo? Okay, teka, masabat po natin. Napakaaga yun ang ating... Ilatag mo muna yung inyo. ano muna tayo? Maglatag muna kayo ng inyong batayan. Bakit ayaw ninyo? Maglalatag po kami. Pasensya na po. Okay lang po. Sige, sige. Kasi po, ganito. Gaya po ng sinabi ng aming kasama na ang mga kautusan po ay mayroong pinagsasang-ayunan kung sino po dapat gumawa ng utos. Gaya po nung sinabi nyo kanina, susundan ko lang po. Sinabi nyo po, meron po yung ang utos po from New Testament to from Old Testament to New Testament. Lumalagay po, yung po bang paggawa ni Noe ng daong, yung po'y utos ng Diyos. Utos rin po ba sa Kristiyano yun? Okay. Teka muna, bigyan natin ng pagkakataon yung kasama. I-remind lang po natin, mamaya tayo magkakaroon ng cross, ano? Basta ilahad nyo po yung inyong, ilahad nyo muna yung inyong mga batayan, never do it in yung patanong muna. Huwag muna gano'n, ano? Para medyo pasarapin natin yung ating Kagaya ng usapan. aking sinabi Si Minister Carriaga muna. Sige. wala po tayong tutol dyan na ito ay utos na nasa Biblia. Subalit, ang banal na kasulatan ay hindi para sa lahat ng kapanahunan, sa lahat ng tao ng mga sinasabi dyan. Mayroong kapanahunan ng mga ama, mayroong kapanahunan ni Moises, at mayroong kapanahunan ng mga Kristiyano. Babasa ako ng kwan, sapagkat yung ikapo na yan, bago pa ibinigay kay Moises ito para ibigay niya sa mga taga-Israelitas, ay mayroon na nagbigay si Abraham kay Melchizedek. Hindi dahil ito ay utos, kundi ito ay voluntaryo na kanyang ibinigay. Ganon din si Jacob, nagbigay din at ipinangako niya na siya ay magbibigay ng lahat ng ikapo, ng lahat ng kanyang aanihin. Pero kanino ito? Doon sa Old Testament yan. Ngayon, dito sa Leviticus, dito lamang inilahad ang pagbibigay ng 10 utos at ito ay nasasaad dito sa Leviticus chapter 27, 30 to 33 and Deuteronomy chapter 14 verse 22. The Jews were required to give a tithe of their harvest. Sa makatuwid, Hudyo ito, hindi Pilipino ito. Mga Israel ito, hindi Hintil ito. Ngayon, ito bang bagay na ito ay para sa lahat ng mga tao? Hindi, babasa ko ng isang versikulo rito o parte ng banal na kasulatan. Nasasabihin sa atin na ito ay para sa mga anak ni Israel. Kapitulo, yung last na chapter ng Leviticus 27. Lahat ng 10 bahagi ng lupain na maging sa binhi ng lupa o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kung ang isang tao ay tutubos ng alinman sa kanyang 10 bahagi, idagdag niya roon ang 5 bahagi niyon. At lahat ng 10 bahagi sa bakahan o kasakawan, lahat ng 10 bahagi sa dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Huwag niyang siya sa atin kung mabuti o masama, niwag niya itong papalitan. At kung palitan niya ito, kapwa magiging banal ito at ang ipapalit ay hindi ito maaaring tubusin. Pakinggan ninyo ito. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. Itong bagay na ito, maliwanag mga kaibigan at mga kasama, na mayroong tinutukoy ang yung ikapo. Ngayon, kung paintulutan ninyo na bakit? Okay? Siguro,
Partial lang muna. Sige po. Dahil tatakbo po tayo hanggang mamayang alas 12 po itong ating running debate. Samantala, nako natin ang kanilang mga paon ng mga batayan, kapatid na Dani, ano? Affirmative at saka negative. At para lalo pong sumarap ang ating usapan sa ating running debate, kunin natin si Brother Eli Soriano sa ating linya. Brother Eli, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayo naroon. Kami po nasa Brother Joseph. Opo. Nandito kami sa sikat ng Kabanatuan. Ganun po ba? So, hindi natin makikita si Brother Eli sa monitor ngayon. Mapapakinggan natin muna yung kanyang, kanyang tinig. Anyway, ganun. Makikita niyo ako. Mhm. Meron ako retrato dyan eh. Ang hindi po natin Naka-print. makikita ay yung tulay ng Golden Gate. Okay. Brother Eli, sa ating pong proposisyon sa gabing ito, siguro hingan din na po namin kayo ng inyong paunang ika nga po'y stand sa ating proposisyon na utos ba sa mga Kristiyano ang mag-ikapu? Unang-una, kailangan for us to determine kanino iniutos ang isang utos. Mayroong panahon ng utos, nasa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang sabi ganito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Therefore, meron pong panahon na ang Diyos ay nagsasalita, nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. At in this last days, ang kanyang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa tao ay ang kanyang anak. Kaya, ang kahalalan ng ating Panginoong Jesus ay maliwanag na naibigay nang sabihin ng ama na ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Pag sinabi kasi sa Biblia yung salitang siya ang inyong pakinggan, hindi ka susunod sa iba kundi kay Kristo. Kaya sa pagliliwanag ng batas tungkol sa pagbibigay ng ikapo, dapat ikinig tayo sa ating Panginoong Jesus. Sa panahon natin ay mayroong utos, kapatid na Josel, may utos na pagbibigay. At maliwanag na sinasabi yan sa kasulatan. Sa 9:7 ng 2 Korinto, nagbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Therefore, ang pagbibigay ngayon ayon sa ipinapasya ng puso ng isang Kristiyano. Ang katunayan na yung pagbibigay na yan ayon sa pasya ng puso, yung sinabi ng apostol na si Pablo sa 6:6 ng Efeso. Ginagawa ang wikang mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kaya sa panahon natin, mga kababayan, ang utos ay magbigay ng ayon sa pasya ng puso. Kung ang napasyahan ng puso mo ay magbigay ka ng 20, hindi ka naman pinagbabawalan ng Diyos sapagkat nakasulat sa Biblia na merong isang pagkakataong nagmasid ang Panginoong Jesus sa mga nagbibigay sa kabangyaman. At ang isang babaeng baoy ibinigay ang lahat ng nasa kanya. Hindi ikapo, kapatid na Josel. At yun namang mga mayayaman, nagbibigay naman ng sa kanila'y labis. Ang sinasabi doon sa Marcos. Mabuti pakibasa mo, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Marcos. Ito po'y nasa 12 at 41 patuloy. Ito po ang nakasulat dito. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao
at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangiyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay." Kung batas ang ikapu ngayon, ay hindi pupurihin ng Panginoon niya dahil kung hindi siya sumusunod sa utos, bigay ba niya lahat? Samantalang dapat ikapu lang. Kaya sa punto na yan, dapat maintindihan natin ano utos sa ating panahon. Ikapu ba o pagbibigay ayon sa pasya ng puso? Yan ang iniibig ng Diyos. Yung nagbibigay ng masaya ayon sa kapasya ng kanyang puso. Yun muna, kapatid na Joseph. Balikan po natin ang ating mga panauhin dito sa ating studio, kapatid na Danny. At bibigyan naman po natin ng daan na maipakilala lang natin na mabuti. Si Reverend June Matundan ay isang Minister of the Gospel ng Christian Missionary Alliance. Nagtatanong yung iba kasi sino daw ba yung ating nasa panel. Yun namang na si Mang Felipe ay ministro din ng Church of Christ, Director ng Manila School of Evangelism. Ito namang isa ay professor ng Church of Gentile, kapatid na Hentil, si Arthur. Kaya hindi naman masasabi natin balanse naman yung ating. Sige po, bigyan naman natin ng daan yung iba naman. How about you, Carlo? Ano naman ang iyong masasabi iyo? Bakit hindi na pwedeng mag-ikapo sa panahong Kristiyano? Kasi po hindi po kami tutol na talagang ang ikapo iniutos kasi nasa nasa Malakias, 3 Gs pinagbabatayan ng mga naniniwala doon. Pero po, dapat malaman natin na ang Biblia o ang panahon ng Biblia binubuo ng 3. Panahon ng Patriarka, panahon ng Mosaiko at panahon ng Kristiyano. Kaya dapat alamin natin kung ano yung utos doon sa bawat panahon ng yun. Kasi magkakamali tayo kapag pinagbatayan natin o ginamit natin, pinatupad natin sa mga membro natin yung kautusan sa ibang panahon. Kaya nga dapat ang sulirayan natin dito, utos ang ikapu, kaganino yung utos at kailan inuutos. Meron po tayo mababasa sa Hebreo 7:5. Ganito po ang mababasa natin kung sino po yung binigyan ng Diyos ng karapatang kumuha ng ikapu. Pakinggan po ninyo. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay may roong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Sino po yung binigyan ng otoridad na kumuha ng 10 bahagi? Yung yung mga anak ni Levi o na mayroong katungkulang pagkasaserdote. Yung po ang may otoridad o binigyan ng karapatang kumuha ng ikapu. Hindi po yung mga pastor natin sa kasalukuyan. Okay, pwede. Point niya sa mga Levita yon, yung pagkuha ng ikapu. Tingnan natin ano po ang reaksyon ni Mr. Ruben Nepomuceno sa affirmative side sila. Magandang gabi po lalong-lalo na po kay Brad Eli at sa mga panelist po ng palatuntunan ito ang dating daan. Nais ko pong sang-ayunan ang sinabi ni Brad Eli na ang Panginoong Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Sinasabi sa Hebreo 1:1. At ang binanggit ni Brad Eli na ito ang sinisita kong anak, siyang inyong pakinggan. O siyang ating pakinggan. Ikaw na lang ang pangamot. Ngayon, ang pinagbabatayan ko po rito ay ang Mateo 23:23. Ito po ang premise ko. Ang buong kapitulo po ng 23:23, buong kapitulo po nito, maging sa kapitulo 24 ay purong sa mga aral ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung inyong titingnan sa English Bible, ay mapapansin po natin na ito ay nakatitik na pula.
ito po ay salita ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, dito sa binabanggit sa Mateo 23:23, ganito po ang pagkakasabi. Oo nga eh. Baka pwedeng Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin yaong iba. Ito po, ang kausap po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga alagad. Ito pong salita niya dito sa Mateo 23:23 ay patungkol po ito sa mga pariseo na hindi ginagawa ang mga bagay ng kautusan. Ngayon, ito ba iniutos ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ay mababasa po natin sa 23:3 ng Mateo. Ganito po ang nakasulat. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ito po, yung pag-iika po ay ginagawa po ito ng mga pariseo. At undoubtedly, ito ay kanilang ipinag-uutos. So, ang Ngayon, point po ninyo dyan, Mr. Ruben Nepomuceno, yung 23:3 ng Mateo, para sa Kristiyano po yan. Yun po ang point ninyo. ang kausap po dito ng Panginoong Jesucristo ay ang mga alagad. Okay. Bigay natin ngayon sa kabilang panig. How do you react? Hindi po totoo yan, mga kapatid. Kasi po, kung ano lang po kasi yung pinag-anuhan niya po. Ilabig niyo po. Yung pinagbabatayan niya Gideon na bagong isinalin ng Gideon. Mayroon pa akong Bible Gideon dito na ganun din hinawakan niya. Kaya lang minali ng nag-i-interpret yan eh. Ngayon po, ang ano niya, hindi po totoo Kristiyano ang kinausap ni Kristo niyan. Ang mga papaimbabaw po na mga pariseo. Hindi po tinututulan ko po sinabi niya. Sa aba ninyo. Bigyan po natin. Basahin lang po namin. Sa aba ninyo, mga eskribat at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Okay, ayun lang ba? Hanggang doon lang ba? Meron pa po akong pasundot na Kasi po, yung mga eskribat pariseo yan ang unang nagpapatay kay Kristo eh. Mga sabadistang, mga sabadistang, Huwag kayo lalayo sa Libryo. Doon tayo sa pag-iikapo, ha? Babasahin mo lang muna. Hindi, doon tayo sa pag-iikapo, iho, ha? Sige Huwag po. tayo doon sa pagpatay kay Kristo sa Badista. Doon tayo sa usapang Kasi po ikapo. yung, yun po hindi utos ng mga Kristiyano yan, kundi mga pariseo. Sige, pasagutin natin si Reverend June o kaya si Bert. Ano po ang Siguro ito muna si Bert muna. kabataan po natin. Ganito po yan, brothers, no? Sinasabi po sa atin ng Panginoon, depende po sa atin yan kung susundin natin ang utos. Unang-una, kung gusto natin pagpalain, syempre magbibigay tayo ng ikaw po sa ating Panginoon. Meron nga po siyang sinabi dito, no? Pag hindi daw tayo nagbibigay sa Panginoon, ibig sabihin ninanakawan natin ng Diyos. Matatanggap niyo ba salita na tinanakawan natin ng Diyos? Okay. Babasahin ko lang po ito sa Bible na Malakay 3 verse 8. Will a man rob God? Yet you rob me. Okay. Nirab daw natin. Ninakawan natin. Bakit? But you ask, how do we rob you? Yan, nagtanong po tayo kung paano. Okay. Sabi ng Diyos, in tithes and offerings. Meaning to say, kasama yung tithe. Utos po yan ng Panginoon na dinadaya natin siya dahil hindi natin sinutupad yung tithe. You are under a curse. Kaya tayo minamalas ngayon eh. Dahil dyan eh. The whole nation of you. Diba? Ito pa, kadugtong pa po. Because you are robbing me. Okay? Bring the whole tithe into the storehouse that they are may be food in my house. Ibig sabihin kung hindi po tayo magbibigyan ng tithe, so ika po sa ating Panginoon, saan po manggagaling ang pagkain na kakainin sa ating bahay panalanginan?
Ito pa po, sinabi pa po niya, patuloy po Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Ibig sabihin po, kung gusto po natin ng pagpapala, ay sumunod po tayo sa kautusan at dapat po natin gawin yung kautusan na mag-ikapo po tayo. Okay, sasagot si Minister Si ano muna? Felipe Cariaga. Ganun ba? Sige po. Bagamat ako'y naniniwala sa prinsipyo na nandyan, ang tinatanong natin kanino ibinigay yan? Yung 5 cardinal dobulyos, to find the truth, you apply the 5 cardinal dobulyos. Who is speaking? What is he telling? To whom is he talking to? Why? And what? Yan ang mga bagay na dapat niyo kan. Kanino siya nagsasabi? Sa mga hintel? Tayo yung mga hintel. Galing tayo riyan. Hudyo ito nabasa na natin kanina Palagay ko, tapos na. Kung nakinig kayo kay Mr. Soriano, tapos ng debate Sapagkat talagang tinapos na yan, di ba? Sapagkat hindi nakapanahunan ng Hudyo ngayon. Yung mga paresyo na yan, may Kristiyano na ba bago namatay si Kristo? Yan ay tatanong natin yan. Walang mga Kristiyano. Sapagkat ang Kristyanismo, umiral nung namatay si Kristo. Ang testamento na yan ay umiral lamang pagkatapos na namatay si Kristo. Ngayon, doon sa punto ng 10 utos, magbigay nga kayo ng isa lamang na utos, na mayroong 10 utos na iniutos para sa mga Kristiyano. Magbibigay ako ng utos para sa mga Hudyo ng ikapo. Yung Malakias Kapitulo 3. There are 6 whereins na tinatanong dyan. Dyan sa Kapitulo 3 na yan, Kapitulo ng lahat na kapitulo na yan. Mayroong 6 whereins yan. Kanino niya sinasabi? Sino nagnanakaw? Kristiyano ba ito? Hindi, Hudyo ang kausap Yung mga galing doon sa Ehipto, 430 years na kanyan. Ito ang dinala doon sa pangakong lupa. Ito ang sinabihan yan. Where? In Mount Sinai. Kung makapagbigay kayo ng para sa Kristiyano 10 utos, pwede na tayong pero sintensyado na kayo ni Mr. Tayo naman po ay entitled tayo sa... I want to provoke yung argument. Ayan, yun ang sinarahan na ni Brother Felipe yung kanyang stand. Ang usapan pala doon, Brother Josel, ay yung elemento ng panahon. Yun ang point na. Pero magre-react bigyan natin si Reverend June. Nais po natin banggitin yung salitang robbers, no? May distinguishing pong definition sa mga thieves. Kung titignan nyo po sa definition po ng robbers at saka thieves, yung thieves po, yan po yung pagkuha ng mga taong hindi kilala. Kaya nga thieves. Pero when it says, kumbaga sa larawan po ng mga police inspection, pag sinabing robbers, yung nasasakdal o yung pinaka suspect ay kilala po. So sa madaling salita, kilala po. At ito po ay mga taong nakakalimot, mga taong meron din sila pong pananampalataya na kung saan hindi po nila tinutupad ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat meron pong purpose yun. There is a big question. Kailangan pa ho ba ng Panginoon ng mga limos o abulo? Hindi po kailangan yun sapagkat siya po ay Diyos na mayaman. And we have laid the foundation that all things from heaven and on earth belongs to our God, to our Lord Almighty, Yahweh. Pero ang nais niya po sa atin ngayon ay ang ating pong pagsunod. Sabi nga, we might be giving our sacrifices, pero mabigat. May lungkot sa ating pong mga puso. Sabi nga sa Malakay, dapat po may ngiti, may kasiyahan sa ating pagbibigay. At ayun po may kalakip na malaking pagsunod. Kaya nga sinasabi, obedience is better than sacrifice. Ayun. Ma-clarify ko lamang po, Reverend Jun, para klaro naman din at makatutulong din sa inyo. Nabanggit niyo po kasi na hindi naman talaga actually kailangan ng Diyos yung siya ay limusan at kung ano pa man. Pero bakit nga ba kailangan natin ng mag-ikapo? Hindi naman pala niya kailangan Totoo po yun, di ba? May sinasabi rin po sa talata, bago pa natin bigkasin ang ating pong mga prayer requests. Alam niya na po Pero napakaganda pong sinasabi sa ating pong mga puso. Kilala niya na po tayo, ang ating pong loob, at alam niya rin po kung gaano po tayo
kung paano natin capacity po natin magbigay. Ngunit ang kagandahan po nito, ang ating pong Ama sa Langit, katulad din ng pagmamahal ng ating pong mga ama o magulang, ang kusang loob na kung saan ang ating pong pagbibigay ay may kalaki pong pananambahan at tinatawag nating pasasalamat po. Hindi po talaga nais naman ng Panginoon ng mga bagay na malaki nga, ngunit para tayong mga paraseyo, na sinasabi nga po dito ay mga hipokrito. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ibibigay po natin sa Kanya bilang mga ikapo ay talagang masasabi natin sa Kanya. Kaya nga may sinasabi po, kaming mga pastor, every time na hinahanda po ang pagbibigay, this is the Lord's tithe and our offering. Iba po yung tithes o yung ikapo. I hope wag naman pong maging inako po. Sana po ay yung ating pong ikapo na yan ay talagang taus-puso nating ibibigay sapagkat sa Panginoon yun. Kaya nga sinasabi na, wag na wag. Pwede tumaas. Wag naman pong bumaba sapagkat ganun po yung batayan ng ating pagsunod at ganun din po yung ating pagbibigay ay ang batayan po ng ating pong mas mahigit pang pag-ibig na pagsamba sa Kanya. So, point of clarification lang po, yung palang, ang ibig nyo po baga sabihin ay, yung ikapo, yun ay sa Panginoon. So, iba po yung offering. Ayun pong offering para sa ano na naman po yun? Actually, yung tinatawag po natin, kung nagbigay po tayo ng ikapo, hindi pa ho sapat yan as if. Hindi pa ho tayo nakapagbigay. Kailangan pa natin ng offering. Ayun. At kung magbibigay ng ikapo, ano po ang ibig sabihin ba? Ito lang, kakapraso lang, Brother June. Ano po yung ibig sabihin nyo ng inakupo? Paano naman natin? Kumbaga, siyempre, parang ano lang. Well, ayun nga po ang Parang nasasabi king alam. natin eh. Parang minsan sapat na sa atin yung parabang barya-barya. Oo nga o wala naman. po tayong Sakay na sapat po na natin. batayan. Okay. Ngayon, how about you, Brother Art? Si Brother Art ay isang profesor ng RTU. Isang member ng Church of Gentile. At siguro naman ngayon, hindi na patanong. Hindi Sige, na po. rebat mo Hindi yung na po. sinabi ni Reverend June. Kasi po yung sinabi niya po yung ikapupo raw para sa Panginoon. Payagan niyo po ang bumasa sa bilang po, sa mga aklat po ng bilang 18:26, ganito po ang sinasabi. Bukod dito, salitain mo sa mga Levita na at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa anak ni Israel ng ikasampung bahagi ng aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana at inyong ihahandog ang mga pinakahandog sa itaas ng Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Dito po, sinasabi po rito, ang para po sa Panginoon ay hindi po yung ikapo. Ang ikapo po, para po doon sa bahay ng Israel. Ang ikapo po ng ikapo, yun po ang para sa Panginoon. At siguro po, sa mga nagpapatupad ng ikapo, ito po yung malaking tanong. Pero hindi naman po dapat sagutin sa ngayon. Ang tanong ko po rito, sa mga bibigyan ng ikapo, kayo ho ba'y naghahandog na talagang para sa Panginoon ng ikapo ng ikapo? In short po, lumalabas, 1% po yun. Kung yung po ginagawa, kung inuutos sa inyo magbigay ng ikapo, dapat po yung programa ng ikapo, gawin din po ninyo. Ano po yun? Yung ikapo ng ikapo, yung po'y sinusunog para po sa Panginoon. Kung yung po'y ginagawa ninyo, medyo tatanggapin ko po sana. Pero kung hindi po nyo ginagawa, questionable po. Dahil po ang ikapo, kung ibibigay ninyo yung ikapo, dapat pati yung programa po, ikapo. Pwede, kapatid na Joseph. Kaya lang hindi siya pumapayag. Walang sunugan. Kailangan may sunugin. Pwede, ayan. Sige po, Brother Eli. Una, gusto kong mabasa muna yung 23 ng Mateo, kapatid na Joseph. Pakibasa kay kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi dito po sa 23 at 23 ng aklat ng Mateo. Ito po ang nakasulat sa talata. Taaban ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Tatapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito
at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ay, alam mo dyan, kapatid na Josel, pinagkakamalian niya ng mga pastor na nagtuturo ng ikapo na yan daw utos ni Kristo. Alam mo, ito nag-uumpisa sa salitang woe unto you, sa aba ninyo. Ito'y sumusumbat, hindi nag-uutos, kapatid na Josel. At hindi na kailangan mag-utos, mawawala sa mawawala sa logic nagbibigay na nga itong mga eskribas at mga pariseo Di ba? Sabi ro ng mga... Makikita mo, nagbibigay na sila ng ikapo, ng anis at ng komino pa, na? Yung mga pinakamaliliit na bagay na kanilang tinatangkilik, iniikapuan na nila Ba't naman sasabihin pa nila na inuutusan daw mag-ikapo itong mga ito? Nagbibigay na nga ito Pero inaatake sila ni Kristo, sinasabihan sila sa aba ninyo. Bakit? Nag-iikapo kayo, hindi naman yung ginagawa yung lalong makahalagang bagay ng kautusan. Sa makatwid bagay ang katarungan, pananampalataya, at ang pagkahabag. Dapat sana ikang gawin ninyo ang mga ito at huwag bayaang hindi gawin yung mga iba. Alin yan? Ikapuraw yun. Abay, ginagawa na nga Bakit naman sasabihin dapat pang gawin? Ginagawa na nga nila, nagbibigay na nga sila Ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, which is judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone, sabi ni Kristo. Ito hindi Kristiyanong kausap niya rito. Ang kausap niya rito, mga mga eskribas, mga pariseo. Alam naman natin ng mga eskribas at pariseo, ang katwiran niyan, hindi yan ang inaprubahan ni Kristo, yung katwiran nila, hindi. Ang katunayan, sinabi sa Kristiyano, dapat pumigi tayo sa katwiran ng mga eskribas at mga pariseo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo pa rin. Sabi po yan sa 5 at 20 ng Mateo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ngayon, maliwanag na kung hindi ang wika, if your righteousness shall not exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will in no way enter into the kingdom of God. Kaya dapat sa Kristiyano, ang kanyang katwiran higit sa katwiran ng eskribat at pariseo. Ang katwiran ng mga eskribas at pariseo kung magbigay, ikapu ang Kristiyano, kung magbigay, yung nasa kanilang puso, kusang loob ang hinihingi ng Diyos sa mga Kristiyano, sa kanilang mga mabubuting kalooban. Magbibigay bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Hindi naman napakahirap unawain ito, kapatid na Josel Ang magpapasya, puso mo Opo. Pagka ikapu, hindi puso mo may pasya ron Di ba? At yung sinasabi ng mga pastor ngayon yan daw ikapu para sa Panginoon, hindi totoo yun. Para sa mga sa mga sacerdotes levitas. Sinasabi yan sa Hebreo 7:5. Pakinggan nyo, mga kababayan. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Maliwanag yan. Ang sabi, doon sa mga anak ni Levi na tumatanggap, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Maliwanag na yun para dun sa office of the priesthood, yung tumatanggap ng tungkuling saserdote sa mga anak ni Levi, yung mga saserdotes levitas. Yun ang pinag-ukulan ng Diyos nung ikapu
Kakainin nila yun, kapatid na Joseph. Kaya nga ang sabi sa Malakias, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa aking sa pakibasa mo nga, kapatid na Willie, yun sa 3. 3 at 10 po ng Malakias. Ito po nakasulat dito. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Pagkain yan eh. Diba? Para sa pagkain yan ng mga sacerdotes Levitas. Para sabihin nyo sa Panginoon yan, that is corruption. Kasi para sa pagkain yan ng mga sacerdotes Levitas. Ngayon, tama yung isa nating bisita dyan, na yung para sa Panginoon, yung susunugin na ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Ganito ang mathematical computation yan, kapatid na Jotel, no? There are 12 tribes of Israel. Yung 11 tribes, binigyan ng manahing lupain para doon sila kukuha ng kanilang ikabubuhay, di ba? Opo. Yung isang tribe, hindi binigyan ng manang lupain kasi mangangasiwa sila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila maghahanap buhay sa lupain. Sila ay, ang pangangasiwaan nila ang tabernakulo, ang mga bagay na banal, yan nga ang mga Levite, yan ang mga priests na sinasabi sa Israel, di ba? Therefore, only 11 tribes will pay tithe. And it will be given to the Levites. Ibibigay yan sa mga Levitas. Sa mga kapatid, kung lahat ng 11 tribes magbibigay faithfully, ang tatanggapin ng Levites ay 110%. Di ba? 11 times 10 is 110. Di ba? Opo. Ngayon, yung 10% eksakto, yun ang para sa mga Levites. Yung 10% of 10%, of all the 10%, yun nga yung ika-11, 110% yun ika-11 parte, no? Yun naman ang handog na susunugin para sa Panginoon. Mabuti pakibasa mo yun uli, kapatid na Willie, sa bilang. Sabi po yan sa 18 at 26 ng aklat po ng bilang. Ito po ang nakasulat dito sa talata pong ito. Bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana. Napansin mo, kapatid na Willie? Opo, Brother Eli. Yung palang po, ibinigay sa mga Levita ng Diyos para sa kanilang pinakamana. Opo. Ay, di ba? Opo. Hindi para sa Diyos yan. Opo, Brother Eli. Yung mga pastor, sasabihin sa Diyos daw yun. Tapos pag nakabigay na yung mga miyembro nila na po, ay, sa Panginoon ni Kayan, wala pa kayong binibigay para sa inyo. Ay, hingi pa ng offering. Ang nakasulat yan, hindi naman para sa Diyos yan eh. Thus speak unto the Levites, say unto them, when ye take of the children of Israel the tithes, which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the Lord, even a 10th part of the tithe. Pakiulit mo, kapatid na Willie. Ito po ang sabi, ulitin po natin. Bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Ayon, yung ikasampung bahagi, yun ang iuukol sa Panginoon, yun ay ihahandog sa Panginoon, na handog na itinataas sa Panginoon. At ang sabi nun ay, ang ihahandog nila, ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Pero yung ikasampung, yung 100%, doon yun sa Levite.
sa mga priest sa Sacerdote. Israel. Opo. Yun ang dapat maintindihan ng mga tao tungkol diyan sa ikapo. Yan ay bigay ng Diyos sa Israel sa mga Levita. Pero para sabihin ng pastor na ngayon ay yung ikapo para sa Diyos, that is misleading the people. Para yun sa mga sacerdotes Levitas nung una. At walang kukuhanan ngayon ng mga pastor ng ikapo. Wala silang kukuhanan ng karapatan o relasyon para para sila magkaroon ng conduit o dugtong sa mga Levitical priesthood, kapatid na Joseph. Para ipatupad nila yung ikapo. Wala na yung Levitical priesthood Paano ka sususuron? Paano kang kukonekta ron tapos na yung Levitical priesthood sa 7 at 12 ng Hebreo. Pakinggan niyo nakasulat, mga kababayan. Ito po sinasabi sa 7:12. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayun. Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan, sabi ng Biblia, kapatid na Joseph. Opo. Kaya wala na rin yung kasama nung kautusan ng ikapo. Alis na rin yun dahil pinalitan ng pagkasaserdote, pinalitan na rin yung kautusan ng pagkasaserdote doon sa mga Levitas. Ngayon, anong ipinalit na sa pagkasaserdote? Yung pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesus. Ano naman ang kautusang ipinalit? Ang ipinalit naman ngayon yung sinasabi sa Bibliang pagbibigay, yung magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yun ang dapat natin makita. Yan po ang aking masasabi pansamantala, kapatid na Joseph. Samantala po, balikan na natin, kapatid na Dani, itong ating mainit na usapan. Okay? Na proposisyon natin. At para po sa final round na po ito, mamaya si Brother Eli na, kaya itodo nyo na ngayon, ratrating nyo na. At pwede na tayo ngayon, kung sasagot yung kabila, pwede na tayo ngayon, ipasok na natin yung inyong mga question na dapat yung tanungin. Sa cross-examination na po tayo. Depende lang yan doon sa kabilang panig at bawat panig, kapatid na Josel, kung sasagutin nila ng direkto. Sa kanila na yun. Sige po. At unahin na natin ang nasa affirmative siguro. Mag-umpisa uli naman tayo kay Ruben. Magandang gabi ulit sa ating mga tagapakinig at sa mga panelist po ng palatuntunan ito. Nais ko lang pong ipapansin sa pamunuang ito ang talata sa Mateo 23:23 na ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo doon. Babasahin ko yung pinakahuli. Sige po, 2 minutes lang po tayo para tayo Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin yaong iba. Ang ibig ko sabihin nito, kung gaganapin ang bagay ng kautusan, lahat po, wala kang iiwan, kahit maliit na kautusan. Ang katunayan, nasa 5:18 po ng Mateo pa rin, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, at ay ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang pinakautos po rito ay nasa 23:3 ng Mateo. Yun po ang... Okay. Ang point niya, utos yun. Hindi kagaya ng sinasabi kanina na... Pwede niyo pong i-cross siya, Brother Felipe. Sige po. Go ahead, Meron ako itatanong sa inyo, kaibigan, sapagkat ang proposition na tinitindigan mo doon, patutunayan mo na ito ay utos para Kristiyano. Mayroon ka na bang nabasa na may utos para sa Kristiyano na magbigay ng ikapo? Ang batayan po natin dito, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba ay naniniwala sa Kanya o hindi? Naniniwala ako, pero hindi yan kagayang proposition mo. Ang tanong po ay nasa 6:46 ng Lucas. Yun po ang itinatanong sa atin ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating antayin pang itanong ito sa paghuhukom pa. Wala akong tutol sa sinabi ni Kristo, pero hindi yan ang nagpapatotoo na utos niya ang ikapo para sa Kristiyano. O ano po ang tanong niyo uli? Ang itinatanong ko saan mo mababasa na kagaya ng nabasa ko kanina na yung 10 utos, yung ikapo
ay para sa mga anak ng Israel. May mababasa daw po ba, Brother Ruben? Babasahin ko. Sige. Sa 23:3 po ng Mateo, ang kausap po dito ay ang mga alagad. Tandaan po natin, nasa ulo-ulo po yon. Ang utos po ito, ganito, lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Yun ay utos ng Panginoon. Sinong kausap? Ang kausap po dyan ang mga alagad at ang mga karamihan na naniniwala sa Kanya. Kristiyano? Kristiyano ba yan? Kristyano daw po ba? Ang nakalagay po doon sa talata, ang mga alagad at ang karamihan. Ang alagad ba at Kristiyano ay pareho yan? Pareho daw po ba? Yes or no? Yes or no? Opo. Kategoriko lang ko, no. Mayroon na bang Kristiyano bago namatay si Kristo? Pagka naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo, sinatawag pong Kristiyano. Hindi yan ang tanong ko. Kung may mabasa po Mayroon ako na bang naniniwala. Kristiyano bago namatay si Kristo? Ang mga Hudyo rin naniniwala sa Kanya. Pero hindi yan po ang- Kristiyano. Okay, time is up. Kabila naman, si Brother June naman. Sige po, please. Okay, sa amin po at sa aking pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, sinasabi po, babalikan po natin sa Mateo 23. Pwede niyo po at, silang 23. tanongin doon sa dineclare nila kanina kung Hindi ko na po siguro kailangan tanungin. Ang sinasabi po sa Biblia, yung patungkol po sa mga Pariseo at Skriba, tama po yung ginawa nila, ngunit ang mga puso nila ay hindi po tama sa pagbibigay sapagkat iba po ang kanila pong motibo. Kaya nga po binabanggit po dito yung kanilang pong pag-uugali sa talatang 23, meron po silang parasaical attitude. Pag sinabi pong parasaical attitude, meron pong tinatawag na pakitang tao lamang po ang gawain. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon dito, yes, I believe that is a command of God, that we love to do and obey His will. Sabi nga, we can give without loving, but we cannot love without giving. Ang amin pong batayan sa pagsunod sa Panginoon ay hindi po masasabi nating para bang kabigatan sa atin sapagkat hindi rin nalulugod ang Panginoon doon. Ang sinasabi pong kaibahan ng ginawa ng tao ay ang kanila pong pag-uugali. Instead na magbigay na may kasiyahan sa puso, sa gawain at sa Panginoon, sila po ay gumagawa nito upang maging pakitang tao lamang. Dapat ang sinasabi po dito, ang gawain natin ay pakitang Diyos. Miski hindi po nakikita ng tao, ipakita natin sa Kanya ang ating pong pagmamahal. Okay, pwede. Brother Art, ano naman? Ito na, showdown mo na. Kanina ka pa medyo atat tumano. Final na tayo, ha? Final round na yan. Final round na. Kasi nagsimula tayo kanina yung nasa Genesis 14:20 na binasa nyo. Doon kayo nagpasimula, doon po kayo bumabatay. Yung po bang ginawa ni Abraham, saan nyo po mababasa sa Biblia na yung po'y utos ng Diyos kay Abraham? At kung kay Abraham inutos din po ba sa Kristiyano, gaya po sinasabi ninyo sa Mateo 23:23, sana wag nyo po alisin sa pag-iisip po ninyo, ang kausap po rito yung mga Eskriba at Pariseo, at ito po'y dinatnan ni Kristo na nagbibigay na po ng ikapo. Hindi niya po inuutusan to magbigay ng ikapo, kung hindi po, sinusumbatan niya po dahil po nagbibigay ng ikapo itong mga to na hindi naman dapat nila Teka muna. bigyan ng pansin. Pasasagot ba natin sa kanila o talagang tutuloyin mo na lang? Sige po, Sinong gusto mong sumagot sa kanila? kahit po sino sa kanila, kung kaya nilang tindigan, na yung ginawa po ni Abraham ay utos ng Diyos. Ayan, isa-isay natin. Utos daw po ba yung sinabi ni... Ako sa sinabi niya na ang kausap po Pariseo. Hindi po, doon muna tayo sa sinabi niya para wag tayong maligaw. Yung po ang Binago ko na po ang pinagbabatayan ko eh. proposition na natin, kung utos po ba ng Diyos na nakika po si Abraham, inutusan po ba siya ng Diyos? Inutusan daw po ba siya ng Diyos, Brother Ben? Hindi. Ayaw niya sagutin niya. He has sige. the right. Kung ayaw niya sagutin. Kayo po. Pero, sige. Si Reverend June. Tinatanggap niyo pala na hindi utos kay Abraham mag-ikapo. Sige, Reverend Ito June. po'y sinasabi na ito po'y kautusan sapagkat wala pong kakausapin ng Panginoon kung hindi niya po may relasyon, may kaugnayan at meron po silang sinatawag na covenant. At ito po, sino pa ho kakausapin niya? Alangan naman may mag-tinig na yun. Kundi yun po ay direct communication of Abraham bilang leader or the father of multitude. Okay, sa ating okay. pong banal. Salamat. Thank you very much po. At siguro, napagbigyan natin ng bawat panig. Ayaw naman na nilang magtanong sila, Brother Josel, ano? Oo. At kayo, wala na ba kayong follow-up? O isang tanong na lang at bibigyan na natin May kay isang Brother tanong Eli. po ako, Brad, sabi ninyo,
Sige, Kanina sige. sabi nyo, kaya naghirap tayong ang bansa natin ngayon dahil ayaw tayong sumunod sa pag-ikapo. Sabi ni Brad Bert. Brad Bert, may nabasa ka ba na si Kristo mismo nagbigay ng ikapo Oh, at yun saka lang. yung mga Oh. apostol? Yun lang, Brother Bert. I'm sorry. Again po. May mababasa ka daw ba sa Biblia ang Panginoong Kristo nagbigay ng ikapo? Meron daw o wala? Si Jesus Christ mismo kung ang nagbigay ng... Na ikapo? Wala o meron? Actually, ang nagbigay po nun yung Diyos Ama po. Yun daw Diyos Ama ang nagbigay, hindi si Jesus Christ. Okay na? Sa akin naman po, saan mo naman nabasa na Palap? ang Diyos Sige. Ama ang nagbibigay ng ikapo? Saan mo Brother, nabasa? Sa saan mo mga daw Kristiyano. nabasa? Sa mga Kristiyano. Kung ang Diyos ang... Saan mo nga nabasa sa Biblia na ang Diyos Ama nagbigay ng utos na magbigyan ng ikapo doon sa mga Kristiyano? Brother, malinaw naman po na sinasabi dito eh. Salita po ng Diyos ang nagsasabi. Hindi po sinabing galing po kay Pedro. Hindi, kasi na yung sinasabi. paksa natin. Teka, okay. Sinabi po na, time consuming. Okay na tayo. Time is up. Kapatid na Josel. Alam na ng ating mga taga-subaybayan. Gusto pa sana nating ilarga, no? Kaya lang, kulang po tayo sa oras. Samantala, tingnan natin. Kunin natin muna si Brother Eli para po sa kanyang... Brother Eli? Alam mo, malaking pagkakamali naman yung paggamit sa 5:17 ng Mateo na sinasabi ro na pakibasa mo nga ulit, Brother Willie. Ito po ang sinasabi dito po sa 5 at 18 po ng Mateo. Ito po ang talatang ginagamit nila. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya tama yung tanong nung isa nating kapatid yan na tinatanong niya, nagbigay ba ng ikapu si Kristo? Kasi ang gusto nilang sabihin dito, si Kristo sumunod sa kautusan at pinalalagay nilang ang kautusan na yan kasama yung ikapu. Kaya lumalabas si Kristo, hindi niya sinira yung ikapu, sumunod pa siya. Wala pong mababasa sa Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis na si Kristo nagbigay ng ikapu. Wala po. Hindi siya sumunod sa batas ng ikapu. At ang sinasabi niyang kautusang hindi niya sisirain kundi gaganapin niya, hindi po yun ang 10 utos, mga kababayan. Ang kanyang kautusang susundin at hindi niya sisirain, yung nakasulat sa Lucas 24. Pakinggan niyo po. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng Lucas 24 at 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ayon, ang kanyang susundin, yung mga bagay na natusulat sa kanya in the law of Moses, in the prophets, and in the Psalms, concerning me. Yun ang sabi niya. Bagay na nakasulat tungkol sa akin, yun ang kanyang susundin. Hindi po ang 10 utos. Kasi yung 10 utos, hindi para kay Kristo yun eh. Pakinggan niyo po sa unang Timoteo 1:9. Ito po ang sinasabi naman sa 1:9 ng unang Timoteo, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Yung kautosang 10 utos, hindi ginawa yun para sa taong matuwid. It is not made for a righteous man, but for the lawless, the disobedient, for the ungodly, for the sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, yung mga mamamatay tao. Yun ang pinag-ukulan ng 10 utos. Yung mga taong magugulo, yung mga taong walang kautusan, yun ang pinag-ukulan sa 10 utos. Para ituro natin na para bagang si Kristo,
sumunod sa 10 utos, mali po dahil hindi para kay Kristo ang 10 utos. Ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga pumapatay ng ama, ng ina at ng mga mamamatay tao. Kaya yan 10 utos, yan po'y ginawa para sa mga taong walang kautusan, para sa mga mamamatay tao, para sa magugulo, hindi para sa taong matuwid. Ang Panginoong Hesus po'y matuwid, He is not under the 10 Commandments or the law of Moses. Lalo lang hindi siya nasa ilalim ng batas na pag-iikapo. Kaya wag nating gagamitin yung talata sa Mateo na para bang pinatutunog natin si Kristo sumunod sa kautusan ni Moises. Hindi po totoo yan. Maling pagpapakahulugan yan sa Biblia, mga kababayan. Tandaan natin, may batas na nasa bagong tipan. Kung, eto po ang bibigay ko sa inyong pinal, kung utos ang ikapo sa bagong tipan at sa Kristiyano, makakakita tayo ng Kristiyanong tumupad niyan. Dapat merong isang pangyayari na nag-ikapo ang mga Kristiyano. Wala Ang nakasulat sa Biblia, ang mga Kristiyano, sa 2 Korinto 8:1 hanggang 5, nag-abuluyan sila ng ayon sa kanilang kusang loob. 8:1-5 of 2 Corinthians. Tapos, mayroong isang instansya, yung babaeng bao sa panahon ni Kristo, nagbigay hindi ng ikapo ng lahat ng nasa kanya. Meron ding instansya na nagbili ng pag-aari ang mga Kristiyano, pero hindi ikapo ang ibinigay. Ibinigay ang buong pinagbilhan. Yan. Meron namang instansya na ang mga Kristiyano ay nag-aabuloy ayon sa kanilang iginiginhawa. 16:1 hanggang 3 ng 1 Korinto. Meron ding instansya na ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng kanilang itinutulong nila ang kanilang mga tinatangkilik sa pangangaral ni Kristo ng Ebanghelyo. Lucas 8:1 hanggang 3. Ang mga kasama ni Kristo, ipinaglilingkod ang kanilang tinatangkilik. Wala tayong mababasa na isang event during the Christian era na ang mga Kristiyano nagbigay na ikapo. Pag nakabasa kayo na isang pagkakataon, mga Kristiyano nagbigay na ikapo, papaputol ako ng leeg, mga kababayan. Para lang garantiyahan ko sa inyo na hindi totoong utos sa Kristiyanong ikapo. Manapang mababasa natin, hindi ikapo, kundi pagbibigay ayon sa ipinasya ng kanilang puso. Yan ang kanilang ginanap. Kaya yung babaeng bao, nagpasya ang puso niya, ibigay niya yung lahat ng nasa bulsa niya, binigay niya. Nagpasya yung mga Kristiyano sa Macedonia at sa Akaya na magbigay ng kusa. Nagbigay sila, pero hindi ikapo. Yung mga nasa Filipos, nagbigay sila ng kusang handog. Nasa Filipos yan, Kapitulo 4 at versikulo 18. Apo. Hindi rin ikapo ang ibinigay nila. Meaning, ang sinusunod nga nila yung batas para sa Kristyanismo na magbibigay sila ayon sa pasyan ng kanilang sariling puso. Hindi po ikapo. Magbigay ayon sa pasyan ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya ang mababasang ginanap nila sa bagong tipan, yung nakasulat sa kautusan. Wala ka mababasang isang pagkakatipon, nangolekta sila ng ikapo. Wala niyan. Yan po ang ating masasabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay kung utos ba sa mga Kristiyano ang magbigay ng ikapo. Kapag utos ang mag-ikapo, dapat kang sumunod sa utos. Ang hindi sumusunod sa utos ay nagkakasala. Walang inutusan na mag-ikapo, kundi ang 11 tribes of Israel. Dahil sila ay binigyan ng pangkabuhayan liban sa lahing Levita, na walang mana.
Kaya para magkaroon ng ikabubuhay ang mga Levita para sa kanilang pamilya, sa asawa at mga anak, ay doon nila kukunin sa ibibigay na ikapo ng 11 tribes of Israel. At sa matatanggap naman ng mga Levita na ikapo, at sa kanilang natanggap na ikapo ay kukuha sila roon ng ikapo para ihandog sa Diyos na susunugin. Kaya ang may doktrina na dapat mag-ikapo ay mga nanloloko lamang. Ang ikapo ay hindi para sa Diyos, para yan sa mga Levita na ang sabi ng kautusan. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Walang natasulat na ang mga mangangaral sa panahon ng Kristyanismo ay may itinurong mag-ikapo. Kaya nga sa debate kung nag-ikapo ba ang Panginoong Hesus, dahil tumatanggap siya ng mga tulong sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang nasusulat na ang tumatanggap ng ikapo ay mag-iikapo rin na kanilang susunugin. Nakita na ba ninyo ang mga tumatanggap ng ikapo ay sinusunog nila ang ikapo ng ikapo? Ang utos kasi ng Diyos ay huwag mong dagdagan ni babawasan. At ang utos pa na huwag magtitipon ng mga kayamanan sa lupa. Bakit ang mga relihiyon sa Pilipinas ay maraming mga properties? Yan ay tahasang paglabag sa utos ni Jesus na huwag magtitipon ng kayamanan sa lupa. Isa sa gawain ng iglesia ay tulungan ang mga mahihirap at mga nangangailangan. Kaya imposibleng makapagtipon ng kayamanan at magkaroon ng mga properties ang iglesia sa dami ng obligasyon sa lupa. Walang kautusan si Jesus na magbigay ng ikapo ni nagparinig man si Jesus na mag-ikapo. Pero ang mga pastor sa ating panahon ay panay nagpaparinig sa mga miyembro na dapat mag-ikapo dahil yun daw ay sa Diyos at hindi sa iglesia. Iba daw ang ikapo sa offerings. Kung sa kautusan sa Israel ay magkaiba talaga yan. Ang ikapo ay parang tax o buwis na obligado mong bayaran. Dahil noon, kapag hindi nag-ikapo ang mga Israelita, ay maraming gugutuming mga Levita at ang kanilang pamilya. Dahil yun daw ang pinakamana nila at pagkain. Kaya, huwag kayong magbigay sa nagtuturo ng ikapo. Hindi yan iniutos ni Jesus. Dapat sana ay nag-iikapo rin si Jesus at sinusunog ang ikapo ng ikapo. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood.